Hello mga kakusina! Ayan sa mga nakapanood ng steam custard cake ko. Ang dami nag-comment doon kung paano naman daw kung i-bake. Kaya ito for today's video ay magbe-bake tayo ng custard cake. Pero this time, ube custard cake naman ang i-bake natin. Kaya wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin! So, una ay magka-caramelize muna tayo ng sugar. And ang tip ko sa inyo, mas maganda kung white sugar ang gagamitin nyo kasi pag nag-caramelize na ang sugar, nagiging brown na po ang kulay niyan. So, kung brown sugar ang gagamitin nyo, pag nag-caramelize yan, mas lalong magda-dark brown ang kulay ng inyong caramelized sugar, which is magmumukha siyang nasunog dahil brown sugar ang ginamit nyo. So, ilagay na natin itong 1/4 cup ng white sugar at 1/4 cup ng water. So, always remember sa pagka-caramelize ng sugar, kung ano ang sukat ng sugar, ganoon din po ang sukat ng water. Ayan, kapag kumukulo na ang sugar, ikot-ikutin natin ang pan para pantay ang pagkaka-brown niya katulad nito. Iset aside muna natin to. Gawin naman natin ang leche flan mixture. So, ibit muna natin itong whole eggs para hindi na ito mahirap haluin kapag nilagay na natin ang evap at condensed milk. Ilagay na natin ang evap, condensed milk at vanilla extract. And then, imix lang natin ng mabuti. Kapag nahalo na natin ng mabuti, itabi muna natin to. Proceed naman tayo sa paggawa ng chiffon cake. Paghaluin lang natin ang egg yolks, evaporated milk, oil at vanilla extract. Then, imix lang natin ng mabuti. Ilagay na rin natin ang all-purpose flour. Isift natin to or salain para hindi ito magkaroon ng lumps or buo-buo. I-add na rin natin ang sugar, baking powder at salt, then mix well. So, ito ay optional lang, mag-a-add ako ng ube flavoring. I-mix lang natin, dapat ganito kalapot ang inyong butter. So, itabi din muna natin to. Proceed naman tayo sa paggawa ng merang, ibit lang natin itong egg white. So, sa paggawa nitong merang, make sure na tuyo lahat ng inyong mga kagamitan para hindi kayo pumalpak sa paggawa ng merang. Kasi bawal pumahaluan ng egg whites ng kahit konting tubig, oil, at egg yolks. Kasi kapag nahaluan yan, hindi ka po makakabuo ng merang. Kapag foamy na ang egg whites, ilagay na natin ang vinegar. Sa mga nagtatanong kung para saan ang vinegar po ang magpapa-stabilize or magpapa-stable ng merang para hindi agad bumagsak ang merang. Ilagay na rin natin ang white sugar, then ibit ulit natin until maging stiff ang ating merang. Kapag stiff na ang merang tulad nito ay huminto na tayo sa pagbibit kasi ma-overbeat na yan. May iba't ibang stage kasi ang merang habang binibit natin ito tulad ng nakikita nyo sa picture. So ayan, pwede na tayo mag-cut and fold. Bago tayo mag-cut and fold, maglagay muna tayo ng konting merang dito sa ating ube butter para lumabnaw siya ng konti at hindi tayo mahirapan mag-cut and fold. As you can see, lumabnaw na siya ng konti, maglagay na tayo ng merang and then i-cut and fold na natin. Sa pag-cut and fold naman, dapat dahan-dahan lang para hindi kayo makapag-create ng maraming bubbles. Ilagay na natin ang natitira pang merang. Kapag wala na tayong nakikitang puting merang tulad nito, huminto na tayo sa paghahalo or sa pag-cut and fold. So, ayan, mag-a-assemble na tayo. Ang una nating ilalagay itong leche flan mixture. Salain natin ito para maging smooth ang leche flan. Ilagay na rin natin ang chiffon cake butter. So, don't worry, hindi yan nahalo sa leche flan kasi may merang yung butter, magpo-float lang yan. And then, pantayin lang natin ang ibabaw. Bago natin ito isalang sa oven, kailangan nakapatong itong custard cake sa tray and then maglalagay tayo ng hot water. So, ang tawag sa pagluluto na to ay bain-marie method. So, ayan, maglagay na tayo ng sapat na hot water. Kailangan ang hot water hindi siya aapaw sa tray. Ayan, isalang na natin to sa oven. I-bake lang natin to sa 150 Celsius for 1 hour and 20 minutes. So, ang tip ko lang po, wag bukas ng oven kung hindi ka pa nakaka 30 minutes pataas ng pagbe-bake kasi babagsak ang chiffon cake kapag nailabas na siya sa oven. So, ganun din kapag na-overbake ang chiffon cake, bumabagsak din siya. Kaya kailangan magsiset tayo lagi ng timer sa cellphone natin para hindi tayo lumalagpas sa cooking time. Oo nga pala, kapag nakita nyong natutuyo na ang tubig, lagyan ulit natin ito ng hot water and then i-continue natin ang pagbe-bake. After 1 hour and 20 minutes, luto na ang custard cake. Ayan, as you can see, nung umalsa ang chiffon cake, dumikit siya dun sa ibabaw ng oven. Pero okay lang yan kasi itataob naman natin to. Bago natin itaob ang custard cake, mag-slide muna tayo ng knife sa gilid para matanggal ang leche flan. At dahan-dahan lang natin itaob sa pinggan.
Ayan, yung mga nakikita nyong kalat, crumbs po yan na galing sa cake. Tanggalin lang natin para hindi siya makalat tignan. At eto na nga ang ating finished product ng bake na ube custard cake. So, pwede na itong kainin, pero mas lalo itong sumasarap kapag galing siya sa ref. Yung papalamigin nyo muna siya sa ref. So, ayan po, sana ay ma-share nyo itong video sa iba. See you on my next vlog and thank you for watching!